Breaking news mga kababayan. Senator Joel Villanueva may pinatumba. Halaka. Mga kababayan, yung mga nagdidiin sa kanya sa Kongreso, ang galing-galing nung nandun sila sa Kongreso na talagang puro bintang sila. Ngayon po mga kababayan, kinonfronta ni Joel Villanueva. Lahat tumba kay Joel Villanueva. Bakit kaya mga kababayan? Panoorin po natin. Nagkagulo. Nagkasigawan. Halaka. Ito na po. Jinggoy. May pinatumba din. Halaka. Ito na po. Panoorin natin ang mainit na hearing dito sa flood control issue na ito. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ito na po. Thank you, Mr. Chair. Tanungin ko lang ito si Ms. Santos. Kung meron ba siyang kinatakutan, may nananakot ba sa kanya? Bakit biglang nagbago yung demeanor mo ngayon dito sa hearing? Yes, Your Honor. Kasi po sa bahay ko po, marami pong umiikot na mga sasakyan. Tapos ang tagal po, hindi po namin malaman kung sino po isakay kasi sobrang tinted po nung mga sasakyan. May suspect ka ba? May suspetsa ka ba in particular kung sino itong mga tao na tinatakutan mo? Para alam ng komite na ito, kung may mangyari sa'yo, alam namin kung sinong pwede, posibleng magiging person of interest kung may mangyari sa'yo. Ang po pwede lang naman pong gumawa sa akin dito. Sila Engineer Bryce. Sila Engineer Bryce saka sila Engineer JP. Engineer Bryce, Mr. Chair, pwede matanong si Engineer Bryce kung meron ba siyang balak na masama para dito kay Santos? Wala po. Hindi ko po iniisip yun. So, babalikan kita. Ms. Santos, may sinabi kang dito sa iyong affidavit, paragraph 18. So nakita nyo mga kababayan, talagang natatakot sa kapwa testigo baka ipatumba itong babae na ito. Halaka. Talagang takot na takot yung iniimbestigahan ni Bato. Baka ipatumba daw siya ni Engineer Bryce. Grabe naman yan mga kababayan. Ayon kay Engineer Bryce, sa lahat ng pagkakataon, kinukuha nila ang buong bayad sa isang proyekto ay sila na ang bahala magbigay sa kapitan, sa mayor, kay D.E. Henry at iba pang may SOP. Totoo ba to? Yes, Your Honor. Ito sabi ni Bryce. Yes, Your Honor. Balikan kita, Bryce. Nagbibigay ka sa mayor, sa kapitan? Hindi po, Your Honor. Wala po. Wala po akong kausap na politiko. Kasi last hearing, sinabi mo na yung pera na kinuha niya sa land bank, hinahatid niya sa iyo, iniiwan mo lang sa opisina mo at kinukuha na ni D. Alcantara. At hindi mo alam kung magkano yung pera na yun dahil hindi mo tinitingnan, hindi mo binibilang. Am I correct? Tama po, Your Honor. Nakabox po siya at mga nakasil po. Nakapak, nakasil. Opo. Ngayon, may sinabi ka bago kanina na yung hatian ng SOP ay 20%. Pakiulit nga for the record. Ano po 'yun? Yung sa kita po ng nung in-house construction po. Yun po yung sinasabi ko na 40% po kay DE, 20% po sa akin, 20% po kay Engineer Mendoza at dun sa isa po namin kasama. So, kinuha niya yung pera sa total amount ng cost of project na binayaran ng DPWH, kinuha ni Santos. Halimbawa, may isang project na 100 million. Yung 100 million, according to him, binabawasan niya ng 3% royalty para sa kanyang lisensya bago niya ibigay sa'yo. So what is 3% of 100 million? 3 million po. 3 million. So 97, kabuoang 97 million ibibigay niya sa'yo. Yung 97 million na yun ba yun ay, this is only an example ha, yung 97 million na binigay niya,
Yan ba yun yung 20% mapupunta kay, sabi mo, DA? 20%? Pakiulit nga yung distribution. Kung magkano po yung magiging pera na na kinita, for example nga po kung nabigyan po ng 90 million o sabihin na po natin 100 million para madali po. Okay. Yung 40 million po doon na kay DE Henry Alcantara, 20 million po sa akin, 20 million din po kay Engineer Mendoza at 20 million din po doon sa isa naming kasama pa. So, total of 100. Yes, Or 100 of the 90, binawasan na yan 3% eh. Binawasan na 3 million. So 97 million, yun ang hatian ninyo. 20%, 40% kay DA. Pakiulit. Opo. Pero ibabawas pa po dito yung mga gastos, yung mga obligasyon po sa proponent. Ayan po, alisin po muna yun. Magkano ang sa proponent? Depende po. Minsan po, meron pong 25%, minsan po 30%. Depende po kung sino po ang kausap ni Boss Henry. So ito mga proponent na ito, kilala mo ito? Meron po akong specific knowledge yun nga po dito kay Senator Joel at saka po kay Senator Estrada. Pero yung sa iba po, naka-blind lang po ko. Paano mo na nagkakaroon ka ng personal knowledge doon sa kanila? Anong sinasabi po sa akin mismo ni boss. For example nga po, may ibang personal knowledge mo galing kay boss mo? Yes po. Sinasabi niya po sa So yan akin. ang personal knowledge mo, sinasabi niya? Yes po. For example po, sabi po ni boss, yung ibang mga senatorial funds daw po, si Yusek Robert Bernardo po ang kausap doon. Yusek Bernardo? Opo, Your Honor. General Alcantara, wala siyang alam sa mga pander, sa proponent. Ikaw daw ang may alam. I deny, Your Honor. Binanggit ko na po kanina na pag lumabas po sa GAA, nag-implement lang po kami. So mahirap dito, Mr. Chair, dahil pareho na itong cited in contempt. Hindi ko na ito pwede papakontempt ulit dahil nakakontempt na itong dalawa na ito. Grabe. Mga kababayan, paano yan? Talagang nagsisinungaling. Ano yun, isako na lang niyan. Isako na lang po. At paano doon sa ilog? Mga sinungaling mga guilty na nga, ayaw pa sabihin yung totoo. Grabe mga kababayan, ano? So, yung meaning to say, yung sinasabi mo na hatian, after na yon sa pander, yung proponent, Opo. binawasan na ninyo. Opo. Ang problema, kayong dalawa nagtutulakan. Bakit ang alam mo lang yung dalawang senador na binanggit, tapos yung iba hindi mo maalala dahil napakaraming project hinawakan ninyo. Sobra-sobra, ang dami. Billion-billion yung dyan sa District Engineering Office ninyo. Tapos out of those billions na pera, dalawa lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko po, meron pa pong iba kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po Paano mo nalaman na merong iba? True sa mga text message. Wala po kasi akong hawak na Text cellphone. message nino? Anong staff po ni Boss Henry tsaka po si Boss Henry. O bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng wala po akong hawak na ebidensya. Tapos, kay Senator Jinko at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya. Actually, ito nga po, dahil na rin po sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogram ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi Wala. ng boss mo, wala kayong Senator- alam. Wala Senator- kayong alam Senator pagdating. De La Rosa, Yes, sir. whether program or unprogram, no, yung nag-enumerate ka may Opo. description ka. Yes po. Sige, point out mo ngayon kung saan sa GAA yun. No, not in your list, sa GAA mismo. Para matulungan mo kami. Your Honor, hindi po siya sa GAA. Kung kanina, Walang Opo, ibang pagdadala yung items, kundi from GAA. Walang ibang pagkukunan dyan kung sa GAA. Whether program or unprogram, naka-indicate doon.
Yan, binibigyan ka ng kopya ng GAA. Your Honor, yung kanina pong pinakita po ni Senator Win Gatchalian na listahan ng unprogram po noong 2023. Eksakto po, yun po yung We will examine that. yes po, eksakto po, yun po yung mga binanggit namin project ng listahan ng na 600 million po. Do you confirm this, Mr. Chair? Do you confirm this, Mr. Alcantara? Ikaw ang alam mo lang GAA. Tapos itong Deputy District Engineer mo, may alam na siya na program tsaka unprogram. Anong alam mo dito? Your Honor, sa tulad po sinabi ko, pag lumalabas po sa GAA, yun lang po ang pinabibid namin, Your Honor. I don't have any knowledge about the insertions and so on and so forth po. So hindi mo alam kung ito ay program or unprogram funds Yes, ang Your implement ninyo? Mr. Chair, With the permission Paano? of Senator De La Yes, sir. with the permission of Senator Bato, mabilis lang po, ano? Itong unprogrammed, lumobo ng katakot-takot. Alam natin yan. At noong 2021, nasa 176 billion. Noong 2022, naging 251. Pero kasama dyan yung COVID procurement ng vaccines. Kasama rin yan yung mga health workers incentives. Noong 2023, from 251, naging 807. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed na ang tanging nakasabi lamang, government infrastructure projects. Noong 2023, naging 807.16 billion. Walang listahan. Walang nakakaalam. Ang magic nasa DBM po. 2024, naging 731.45. Mr. Chair, can I ask Senator Aimee from the start? Yung sabi mo, from COVID time, magkano? Yes. Bago mag-COVID 2021, 176. 176. Tapos nung 2022, nandyan, yung 2022 naging 251. Kasama na dyan yung mga bakuna, yung incentive sa mga health workers. Nung 2023, bakit naging 807? Nagsagutan na kayong dalawa. Yun. One follow-up question is allowed. Sorry. Yun lang, idadagdag ko na baka yung mga hinahanap nating ghost project, wala nga sa listahan ng public works, ang DBM naman ang dapat managot. Yan nga, Back to Senator De La Rosa and you have 2 seconds. 2 seconds. Mr. Chair, yun lang sa akin na magkakaroon na naman tayo ng budget deliberation. I hope and pray na mabantayan natin itong unprogram dahil dito pala sa unprogram, dito pala ay ghost project na ito. Sa GAA pa lang, ghost project na. How much more pagdating sa implementation? So, yun lang sa akin, Mr. Chair. Senator Villanueva. Thank you. Recognized. Thank you, Mr. Chair. Before I start, may I also avail of Senator Jinggoy's request kanina to have some ample time, Mr. Chairman. With the permission of the other members, you have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'll go straight to the point. I will no longer deliver an opening remarks. Sabi ho nung Ecclesiastes chapter 3 verse 17, God will judge both righteous and wicked people because there's time for every matter and every deed. I thank our chair and our colleagues for this opportunity na makapagtanong. Una kong tanungin, nandito na po daw si Mr. JP Mendoza. Am I correct, Mr. Chairman? Yes, he is here. Yeah. Seated beside Bryce Hernandez. Hi, Engineer Mendoza. Nagbigay po kayo ng testimonya noong sa House of Representatives September 9 at under oath po kayo noon, no, sir? Pwedeng paki? Yes po, sir. You're under oath. So, alam niyo po yung mga pinagsasabi niyo doon and sabi niyo nga po, you're under oath and let me remind lang yung RA 11594, we passed it last 18 Congress para lang alam mo na ini-impose natin yung higher penalties dito for perjury, no, which is up to 12 years of imprisonment per count. Actually kanina si Bryce, nawala na si Bryce. Kanina pinapakinggan ko si Bryce, parang naka-4 na counts na ng perjury. So that's 48 years na. Anyway, gusto kong ipakita sa iyo to, JP, no, yung binanggit mo doon sa camera. Can you stop my... Ayan.
Pwedeng pakibasa mo, JP, yung binanggit mo dito sa camera. Verbatim yan, Mr. Chair. Tumba ka ngayon. Yan. Mga sinungaling din kasi mga kababayan eh. Sir, yung Ayan. picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng iyong, sensya na po, medyo malabo yung mata ko, ng inyong, yung mga binasa po ni Engineer Bryce na base ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung pwedeng. Ayan mga kababayan, halata po na corner na po mga kababayan. Na corner na ni Joel Villanueva na talagang itong mga witness sila Mendoza, Bryce Hernandez, nang dadawit lang talaga mga kababayan. Kaya dito pinatumba sila ni Joel Villanueva. Natumba dahil hindi makasagot. Picturean ko pa para Yari, corner. Gisado kayo. Billion-billion ang pinapatalo Sir, sa... yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, para sa summary po yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor leader. Isa siyang majority floor leader. Majority floor leader siya noon that time and member siya ng Commission on Appointment. Yan yung sinabi mo. Yes po. Mr. Chairman, may I ask Mr. JP Mendoza, kasi binanggit niyo po dyan na si Secretary Bonoan ay kinukumpirma ng Commission on Appointments. Yan po yung binanggit po ninyo, no, sa Commission on Appointments. At ang date po na ito, would you say, tama po, yung sabi niyo, October 2023? Sir, check ko lang po yung eksaktong date dito sa... Binasa niyo po kanina yung transcript. October 4, 2023 po, to be exact po. Yes, November 22, 2022 nang ma-confirm si Secretary Bonoan. Sabi niyo din, Mr. Mendoza, are you aware? Kasi sabi niyo din po na miyembro si Senator Villanueva ng Commission on Appointments. Sabi niyo rin, October 2023. Tama po? Sir, binasa niyo po yung transcript eh. Check ko lang. Ito po sa pagkaka-picture ko po, October 4, 2022, 10:31 p.m. po. Hindi kakasabi mo Yes, lang po. kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po, 2023 po dumating yung project po. I'm sorry. Magulo yata yun, Mr. Chair. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa House. Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Ito po Go ahead, kasi... sige, para maliwanag. Apo. Sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? May legislative immunity? Legislative immunity po. Of course, alam mo naman yung conditions, di ba? Apo. Nasabi sa Apo. kanina may legislative immunity pero hindi rin totoo ang sinasabi. Baka pareho rin ang sasabihin mo. Hindi, ito po para ma-explain ko po ng Any diretso. objection? Hearing none, sige, granted. Ito po, sir. Ito pong time na to, nung papicturean po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message po.
that time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Ng almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit doon sa parang na pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na Actually, picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that. Is this a new allegation that you're talking about? Actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bonoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was parang, in October 2022. yes po, Okay. nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. Allow the resource person to finish the narration before Okay. we interject. Okay. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung project po lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na eto po, pakita ko po. Check natin. Pwedeng pa-flash to. O sige, paputol na lang para hindi naman. Tama na lang, sir. So nagkakasablay-sablay na dito yung JP Mendoza, mga kababayan. Na nalalayo po dito sa sinasabi ni Joel Villanueva. Napilit na dinidiin si Joel Villanueva dito sa kickback na ito. Mr. Chairman, Mukhang hindi na not makasagot germane to itong... my questions kasi, Mr. Yung Chairman. sinasabi mo, excuse me, Senator Joel. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? Pinapicturan po sa akin Sino kausap ni Senator Joel? si D.E. Henry po. Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, Well, screenshot or photo taken from a screenshot, pareho lang Hindi yun. po photo, pinapicturan po niya sa akin yung cellphone niya. Yung cellphone. Kasi disappearing message po siya. Okay, sige. Nasaan yun? Ako, may resibo. Totoo kaya ito? Ang binigay mo raw, list of projects, hindi Apa, yung... kumbaga, nung yung 600 million na kinonvert na lang po sa flood control, ito po, ito po yung nasan po. Now, how can you prove na si Senator Joel at saka si Engineer Alcantara yung nag-uusap doon sa, yung nando sa thread? Nung nasa Congress po, tinanong din po siya sa House kung kinukumpirma po niya na nag-uusap sila. Kinonfirm naman po ni DE. Are you confirming? I confirm, nung last time po sa Congress, ang kinonfirm ko lang po na si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, mga school building po ay multipurpose building, baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapapollow up niya lang po sa akin. Pero there is no such thing as flood control, Your Honor.
Yun po ang bilanggit ko sa Congress po. Tinatanggi rin ni Alcantara, no? Ayan, Senator Joel, please continue. Thank you. Be thou as it may, Mr. Chairman, JP 2022-2023, hindi po ako miyembro ng Commission on Appointments. Hindi po ako miyembro. Pwede kong tanungin si Mr. Alcantara. Mr. Alcantara, same question that I asked Secretary Bonoans, Regional Director Tolentino. Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Balikan kita, JP. So yan mga kababayan, talagang gisado po itong JP Mendoza dito na pilit na dinadawit si Joel Villanueva. So ano masasabi nyo mga kababayan? Sino ba talagang nagsasabi ng totoo? Paki-comment nyo po. Ito si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Subscribe and like po. Salamat.